dire-diretso yung gas niya. Magandang araw sa inyo mga kabiker, purihin ang Panginoon at welcome ulit sa ating channel. At meron akong share sa inyo na napakahalaga kasi minsan nararanasan natin ito, yung pagtagas ng gas sa mga motor natin. So ito yon. Yan mga kabiker, mapapansin nyo agad dito, yan yung tagas niya, no? So tumutulo dun sa drainer hose ng karburador natin. So yan yung problema ngayon nung motor na ito na si Honda RS natin, no? So aayusin natin yan at syempre kakalasin natin at check natin yung karburador kung bakit nagaganyan. Okay? Kung ito yung problema nyo mga kabiker, ngayon pa lang susolusyonan natin dito para maayos na natin, no? So may mga problema ng ganito, ito na yung pagkakataon nyo na malaman kung bakit nagtatagas ng gas. Ayan. So alam nyo mga kabiker, pag ganitong mga nagtatagas, syempre kung nasa trabaho kayo, no, delikado pa rin to dahil gas pa rin yan. Sakaling natapunan ng upos ng sigarilyo yan o sigarilyong nakasindi, liliyab pa rin yan. Ang gagawin natin, kakalasin natin to bearings at check natin yung karburador kung ano yung naging problema. Yan o, dire-diretso yung gas nya. Okay, so kalasin na natin. Pulog. Yan. So tutukan natin dito. Yan, kung mapapansin nyo, naka-off na siya, no? Pinatay ko muna kasi dire-diretso. Mas lalo pag sinindi kong ganyan, mas lalong tutulo dun sa no, sa hose nya. Okay, so kakalasin muna natin tong air filter. Wala namang ano yun eh, lock, kaya madaling So yan mga kabiker, huwag muna tayong paglagyan ng gas para maisalin natin yung gasolina at ma-check natin yung karburador. Okay, pansamantala ilagay muna natin dito para maisalin natin yung gas. Tumutulo, konti na lang. So patak-patak na lang yan. Isabit muna natin dito para hindi siya natin itong hose na isa. Ito ang ipalit natin para hindi na siya tumulo. And then makalas na natin yung karburador. Okay? So tanggalin na natin itong choke muna. Gamit tayo ng 8, kalisin natin. Tanggal na natin. So ibaba natin dito para makita natin yung kung anong problema. Saan natin to? Karburador niya. Ayan. So overflow siya. Ayan, may laman siya. Okay naman, pero bakit? Ayan, kasi yung natapon na doon, no, overflow siya. So pangugas lang natin to. Halos kalahati yung laman niya. Hugas natin dito. And then ang gagawin natin dito mga kabiker, una lilinisan muna natin or i-check natin yung float valve nya kung okay pa, kung bakit nagtatagas doon sa drainer, no? Float valve. Yan yung float valve. Ito check natin kung okay pa yung triangle nya. Pag
Ayan o. So, kung okay, triangle niya, yung dulo niya, triangle pa, hindi pa siya yung type nung parang chupon ng dede, okay pa. So, okay pa yan. Maganda pa kasi yung pagka-triangle niya. So, ang gagawin lang natin dito, lilinisan na lang natin tong karburador. No, bubugaan natin. Okay? So, ito na, may pangbugan tayo. Ayan. Dito lang natin bubugahan, hindi na dito kasi wala namang problema dito eh. Hindi naman nag-overflow pag dito. So dito lang. So bubugahan natin dito. Saka yung linya rito. Ipasok ka ng gas. Minsan natitingahan dyan mga kabiker. Yung pasok ng gas dito, dito papasok yung gas, lalabas dito. Pasok dito, lalabas dito sa housing ng float valve natin. So kailangan natin bugahan yan. Okay, bugahan na rin natin to. Yan. Para malinisan, no? Yan kasi nakabukas yan. Pag nakaganyan, sarado yan. Pag nakaganyan, bukas. Ngayon, nagkarga na yung compressor natin. Ngayon, ibabalik na natin to. Dito natin ma-check kung doon lang sa para na sa loob o di kaya sa float valve na rin kasi palitin na rin, pero palagay ko okay pa siya. Okay, so kabit natin. Yan. So, naikabit na natin, no? At ang gagawin natin, ikabit na rin natin dun sa manifold niya. So, taas natin tong camera. Yan. Okay? Ito, pag nakabit natin to at kinarga natin yung gas at hindi na siya tumagas, solve na yung problema natin. Yun lang gagawin natin. Bubugan lang natin yung butas nung lalagyanan ng float valve natin. A few inches later. Okay, tapos na natin ikabit. So, ilalagay na natin yung gas. Check natin kung hindi na siya tatagas. Okay? So, kabit na natin yung gas niya. Check natin kung tatagas pa siya. So, ito yun. No? Ibig sabihin yan, nakabukas yan. Pag nakaganyan, nakasara. So, nakabukas yan. Pasok muna natin tong hose niya para maikabit natin. Ayan. Nadurog na yung hose niya sa dulo. Okay? So, ngayon, may sugat-sugat na. Basta pag tumagas pa rin dyan, sa may, ano niya, sa may drainer niya, sa ilalim, pag
tumagas pa, sa float valve na yung problema. Okay? So, ilagay natin yung drainer niya para makita natin. Asin muna natin. Ito, ilagay natin yung drainer hose niya. At makikita natin mamaya kung tatagas pa siya. Yun. So, ilagay ko na tong gas. Diretso naman yan eh. Kung may tumulo pa sa hose, no, baba natin. Pag may tumulo pa dyan, dito, meron pa rin tagas. So, ikakabit ko na tong gasolina. Oh, wala nang laman yan mga kabiker. Tatakpan na natin. Okay? So, kung napansin nyo mga kabiker, wala na siyang tumulo. Okay? Ibig sabihin, wala na siyang tagas. Okay? Nilinisan lang natin. So, ganun lang kasimple mga kabiker. Ngayon, eto, nakabukas to. Kahit na iganyan pa natin, hindi tutulo yan. Wala. Okay? Baka sabihin nyo kasi, hindi nakabukas yan kabiker. Ito nakabukas yan. Ito nga yung pinalitan ko ng fuel cap. Kinuha ko sa iba. No? So, yan, hindi na siya tumatagas. Ibig sabihin, wala na yung pagtulo niya dito. Ito yung drainer hose at nalinisan natin yung butas. Ibig sabihin nun mga kabiker, meron lang nakakalang na maliit na particles o buhangin na nakaharang dun sa butas nung pasukan ng float valve natin. Kaya, nag-overflow siya. Kaya, pag nag-overflow, yung level ng float, yung meron dun yung level ng gas sa may bowl, no, yung parang bakal, pag naabot kasi niya yun, mag-overflow dito, lalabas. So ngayon, okay na siya. Kung yun yung naging problema nyo mga kabiker, nasolusyonan na sa ating video.